Magandang gabi mga kaama. So this is the part 2 nung ginawa kong video last night kung saan ikinuwento ko doon kung ano nangyari sa akin, paano ako na-scam and everything. So to give you a quick idea and to help the other people para hindi sila gumaya sa akin. Ang nangyari kasi kagabi is cash in ako sa kiosk ng ECPay sa Alphamart, tapos nagkaroon ng hindi pa magandang transaction, kumbaga unsuccessful yung aking transaction, and then yung pera ko pumasok sa may sukli, which is tama naman yun. Talagang kapag once na nag-fail yung transaction mo sa ECPay is pumapasok doon sa may sukli, and then ang nangyari lang kung paano ko na-scam is that nakaroon kami ng kausap sa via cellphone na akala namin is legit na customer service ng ECP. Siya yun ang instruct kung ano yung gagawin para magkaroon ng second transaction through may sukli para i-transfer yung pera dun sa account or dun sa number na akin pinadala. Actually, at time ngayon is 9:04, kagigising ko lang, tinan nyo na kayo, na-firm pa ako kasi sobrang hindi ko pa din talaga maisip, akalain na nawala yung 8,000 pesos na na-scam sa akin kasi nag-transact ako. Pero naniniwala ako that God will provide naman at madali naman kataan yung pera. That's always one of my motto. Ang pera nakikita, ang pera nahanap. Pero pag pala na-scam ka or kasi 8,000 or ganun kalaki pera, napakalaki halaga na nun. Kahit na mahal ng bilihin, it's a very big amount na din. Ang pwede kang maraming bilis. Sana sa ibang bagay na lang siya nawala, no? Pero anyway, let it be. God have a reason kung paano bakit nangyari yun. So naniniwala naman ako na mababawi ko yun bago matapos ang to. And sisik, lili at umaapaw pa. So ito, gagawin ko tong second part ng video ko to explain na mas malinaw kung paano ako na-scam talaga or bakit umantong sa scam, hindi ba ako nagbasta or what. Kasi kagabi parang sobrang sabog pa ako, hindi ko pa masyado ma-explain. So, ang nangyari kasi, di ba, sabi ko kanina, itatransfer na yung may sukli dun sa supposedly papadala ng pera. So, ang nangyari kasi, I have a kausap sa telepono, which is, akala ko nga is customer service. So, kasi kagabi talaga, yung aking goal na is tarantan ako, sobrang nagrattle na ako kasi nung nakain na yung pera ka ay hindi siya pumasok dun sa supposedly papadalahan ko. Talagang nag-ikot na yung pet ko kung paano siya makuha. So yun lang goal ko, ma-redeem, makuha, ma-retrieve yung perang kinain. So hindi ko na background check, hindi ko na verify yung number na kausap ko kung ito nga ba legit or what. Tsaka nakaroon din ng misunderstanding doon sa kasama ko kasi dalawa kami noon, and then yung kapatid ko ang nasa labas, hindi ko naunawaan na yung binigay niya sa akin number is galing lang sa Facebook page ng ECP. Ito yung Facebook page noon, na screenshot ko naman siya. So pag nangyari sa inyo to, huwag niyo itong pupuntahan kasi this is not a legit. Okay? So ito yun. Itong ECPay, dito siya kumuha ng contact. Ayan, yung ECPay, yung public group, 809 members. Tapos may mga nakalagay dito, ask ko lang po bakit wala pa akong na-receive ng OTP hanggang sa ngayon, etc. Tapos dun sa comment section, meron doon mga convo, sabi nung babae, may video kayo, naloloko yung machine, etc. And then, meron dun part na may nagko-comment. Hindi din siguro nabasa ng kapatid ko na nakalagay is anonymous participant 981, which is siguro talanda na din siya kasi ang in good faith gusto na din naman niya akong tulungan kaya hindi ko naman siya masisi kung bakit niya ako binigyan ng number na ito. Pero yun. So ayun, sabi niya, Benji Laba, minention niya yung nagko-comment, tapos sabi niya ito yung service nila, mabilis po sila mag-response ngayon. So 0927-8848-775 ECPay. So naka-indicate yung number, ayan. Ito, doon sa last part na comment. Tapos another comment, may natatanong kung paano ma-retrieve yung pera sa ECP, may nagko-comment ulit. Kasi binasa ko yung page, tapos lagi every comment ng mga nandun,
laging nakalagay yung number na tumawag sa or natawagan namin, ayun. I-flash ko sa screen mamaya. Tapos, laging anonymous participant 108. So, another comment ulit, pakatlo. Tapos, ito yung kapatid ko. Dito siya, ito yung nakita niya siguro kagabi. Ano, yung sa akin din, sa akin na rin, hindi na naibali ang sige ko, nga tawag dyan na sa number, hindi naman nasa ang tawag. Kasi talaga, ang customer service, ang tagal mo sila ma-reach out kasi may mga introduction pa yan mangyayari, mga 5, 4, 3, 2, 1, ganyan. Kaya ang hirap. Kaya nung akala ko talaga, nung kausap ko ito, nung binigay sa akin ng kapatid ko, ito na yung customer service. Pero hindi pala kasi dito niya nakuha. Late na din niya nasabi sa akin na itong number na ito ay nakuha lang niya sa Facebook. Kasi rattle na kami eh. So akala ko talaga ito yung kausap ko is yung customer service na kaya kampante ako kasi yung nakausap ko na staff sa Alphamart same lang din naman nung process na sinasabi na nasa may sukli, yung na-retrieve, pero yung process kasi, ayun lang. So, ayun, hello po, yung kapatid ko na yun, hello po, legit po ba yung number? Ayan, nandito siya. Ayun, yung kapatid ko, nag-comment siya. And, etc. Ayun. Kaya dito namin nakuha yung page. Ayan. Tapos, yung natawagan na namin to, nung na-reset na yung machine, ang sabi dito, fail nga, reference number, ayan. And retransact using may sukli. Tapos, ayun, nang successful na siya, yung biller niya is Maya. Ito yung account number nung napadalang ko ng pera is 9626734. So, successful na transact ko or na-transfer ko yung pera from my sukli sa kanilang biller name. So, nung kasi katawag ko siya, talagang pina-follow ko lang yung instruction niya. Kasi ay, parang talagang, lutong na ako or parang engganyo na ako sa kanya. Hindi ko alam paano, ang bilis kasi ng pangyayari kasi sabi ko kasi sa kanya, please hold on the call kasi mag-transfer ako sa another branch ng Alphamart kasi lolo ko nga dito yung machine. So gusto ko na kasi matapos ito kasi gabi-gabi na gusto ko na umuwi, something like that. Kasi after yun ng racket ko, naka-uniform talaga ako. So sobrang pagod na ako. So talaga ako excited ako lagi umuwi kasi I want to rest. Pero yun nga, ano nangyari, na-scam pa tayo, diba? So, sabi ko, please hold on the call kasi pumunta ako sa next branch ng Alphamart para doon ko na lang i-process yung instruction mo. Kasi ang point ko naman, ang mindset ko naman, kapag binaba ko yung phone call ko, another tawag na naman na hirap ma-reach ng customer service. So, sana lang, I wish na yung mga customer service, hindi lang sa ACP, mabilis kayo ma-reach out kasi marami akong experience sa customer service like PLDT, like Home Credit and everything na ang tagal namin mag-reach out sa mga customer service pero pag kayo naman yung may kailangan sa amin, kailangan nyo kami singilin, etc. ang bilis-bilis nyo sa amin pero pag kami naman ang reach out with our concern, ang tagal mag-reach out. So, kaya siguro na-inip na din ako at kinakusap ko na yung number na ito, nakala ko legit. Tapos, na-instruct niya ako, hindi ko talaga nabasa yung mga detalye dun sa PayMaya, dun sa case, dun sa machine, sa screen. Basta pindot ako ng pindot doon na hindi ko na alam na yung palang ginagawa ko is nagtatransact na ako. And then, nung nahimas-masan ako after 30 minutes, kasi hindi pa talaga ako umalis sa machine, talaga after 30 minutes, nihintay ko na mag-success yung transaction, mailipat yung pera dun sa kapatid ko, talagang hindi. So, ayun, tsaka ako binalikan yung machine and then inisa-isa ko yung step, ni-recall ko at yun, nung binasa ko, nung naintindihan ko yung nakalagay sa screen, shucks, na-transfer ko na yung pera. So yun lang ang experience ko doon. So sa mga natatanong, sa mga na-chat sa akin, sa mga nakausap ko within the day, yun po yung nangyari. So, salamat sa mga nag-comment, sa mga nag-chat, kung paano ko ma-retrieve yung 5,000, which is tama naman, nasa may sukli, nababalik naman siya. There's nothing issue about ECP kasi nasa may sukli lang. Ang sa akin ko lang concern sa kanila, ang tagal nyo mag-reach out. Siguro kung nakontak ko kayo agad, right after na kami nag-chat or kami nag-text, hindi na kami kukuha ng ibang reference or ibang number sa Facebook para makapag-reach out doon sa concern namin. So, yun lang siguro yung gap nung nangyari kung bakit kami na-scam. And then yung sa scam process, kami na yon
ako na yon kasi hindi na ako masyado nag-isip. Talagang nagpadalos-dalos na ako. Kumbaga, emotion muna bago ang reaksyon ng nangyari. Kaya, talagang nag-rattle na yung lahat. Kaya, ang bilis. So, yun ang experience ko kagabi. So, sa mga makainan ng pera, sa mga ganito, napa-Gcash, tapos hindi pumasok. Siguro, relax, magbasa kayo mabuti, basahin mabuti yung comprehension, yung pag-search talaga ng legit, authentic na source, kung ito nga ba ay legit na customer service and everything, yun talaga ang mahalaga. Ayan, so 10 minutes na pala yung sinasabi ko, baka hindi nyo na ito mapanood kasi napakahaba na. Pero I hope meron kayong naintindihan, meron kayong naunawaan. So, yun lang, God will provide, and ganun talaga ang buhay, nakakalungkot na yung pera na yun, ang dami na sanang napainom, charot, ang dami na sanang nabili, pero nawala. Pero okay lang, kakayitain natin yan kasi there are so many racket na waiting for us, there are so many blessings na naghihintay sa atin. Yun lang. So siguro it's part of lesson learn, it's a part of experience, charge to experience. And I always believe that kapag may nawala sa'yo, may babalik sa'yo ng higit pa dun sa nawala sa'yo. And I hope after ng mga nawala, talaga kasunod na yung mga darating na biyaya. So thank you so much for watching. I hope nakatulong ako. At ito na 9:14 na. Let's change the outfit na. Laka na yung uniform ko, paparepair ko to ulit. Yun lang, bye-bye. Thank you so much mga ka-amats. Ingat tayo palagi always. Huwag tayo magpadala sa mga manloloko. Huwag tayo scam. Charge to experience. Bye.